Magandang araw! Ating tunghayan ang kwento ng tatlong lalaki na magde-deliver lang sana ng 10 kambing pero hindi na nakauwi. Pero bago ang lahat mga kaibigan, please subscribe sa kasisimula pa lang ng channel ko and hit the notification bell. Ang tatlong lalaki na ito ay taga-Calatagan, Batangas, kung saan ang kanilang trabaho ay nagde-deliver ng livestock sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ito ay sina John Luis Olarte, 22 years old, taking Bachelor of Science in Costume Administration. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid, kung saan ang kanyang pangarap ay makatapos ng pag-aaral. Kapag may pagkakataon mga kaibigan, ay sumasama sa bawat biyahe sa pag-deliver ng mga kambing si John Luis para makatulong sa kanyang pamilya sa kanyang pag-aaral. Ang isa pang kasama sa biyahe ay ang pinsan ni John Luis na si Cherry Olarte, 31 years old, may asawa at may 3 anak na babae, na walang hangad kundi mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang pangatlo nilang kasama ay si Ronald Alomno, 47 years old, may asawa at 2 anak. Sayang namumuhay ang tatlong ito sa pamayanan ng Calatagan, Batangas. Magkatulong sila sa pagpakain at pag-aalaga ng mga kambing. Sila isa sa mga member ng Calatagan Goat Breeder Association. 4 years na nakalipas na itinatag ng pamilya ni Luis ang business na ito ng JG Jack Transport. Nagka-transport ito ng mga livestock sa lahat ng panig ng Pilipinas. Kung saan ang binabiyahe nila yung mga hindi ordinaryong mga kambing, nakikita natin kundi ito ay mga boer goat. Sila ang mga hybrid na kambing na nanggagaling pa sa ibang bansa. Ang lahat na ito ay masisira lamang sa isang trahedya mga kaibigan na magbabago sa kanilang mga plano. Isang araw, May 6, 2025, may nag-message sa kanila na nais nito magpa-deliver ng 6 na hybrid na kambing sa Mamasapano, Maguindanao. Hindi sila nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos makuha ang mga detalye ng buyer, sinakay na nila ang 10 kambing. 6 nito ay deliver nila sa Mamasapano at after babiyahe sila sa Padawaw para i-deliver naman sa isang buyer ang 4 pang natira. Ang 10 kambing ay nagkakahalaga ng 1 million pesos. Sakay ng L300 na sasakyan, kung kanilang bibilangin ay pangatlo na nilang biyahe ito. Kaya narating na nila ang iba't ibang lugar at ligtas naman silang nakauwi sa kanilang pamilya. Walang boring sa bawat biyahe nila. Masaya sila nagkukwentuhan at nagtatawanan, umaawit pa para aliwin ang kanilang driver na huwag antukin sa biyahe. Maya-maya ang kanilang video at update nila sa bawat lugar na kailang madadaanan para ma-update po nila ang kanilang mga kamag-anakan kung nasaan na sila. Dumaan muna sila ng Mindoro bago sumakay sa barkong Roro papuntang Visayas at Mindanao. Minsan-minsan humihinto sila para painumin at pakainin ang mga kambing para malusog itong darating sa mga buyer. Kung may nakita silang maraming mga damo ay humihinto sila para ito ay pakakainin. Around 7 p.m. ng May 11, 2025, sila hindi na makontak na kanilang mga pamilya at nang tinatawagan nila ang buyer sa Davao, hindi dito nakarating. Kaya matindi ang kanilang pag-aalala. May 12, 2025, nag-report na ang kanilang pamilya sa mga pulis at nagdikit at nagpakalat na ng mga posters na missing. Nagtulungan ng mga kapulisan ng Calatagan, Batangas at Mansang Moro Police. Maraming nag-share sa social media. Dahil sa mga shared video sa social media, ay may nakapagsabi na huling nakita ang tatlong ito sa Nabundas Elementary School in Barangay Nabundas. May 14, 2025, may nag-post sa FB account ni John Luis. Nagtaka ang pamilya kung bakit hindi man lang ito tumawag o nag-chat sa kanila ng personal message. Kaya napaisip sila na para may kakaiba sa post na yon. May 31, 2025, may nagreklamong isa sa mga residente na natanggap ang mga kapulisan ng Sheriff Saidonia Mustafa na may isang napakabahong amoy na nabubulok mula sa rubber plantation sa Sitio Goma, Barangay Nabundas. Tayang ng mga sandali ang mga kapulisan at pinuntahan nila yung lugar at nang hinukay nila ang mababaw na pagkalibing, tumambad sa kanila ang pinagmulan. Ito ay yung mga katawan ng 3 lalaki at confirm ito ng pamilya na ito yung mga kaanak nila dahil sa suot nilang mga t-shirt. At ang kanilang mga labi ay natagpuan na may mga tama ng bala na nakagapo sa likuran ang kanilang mga kamay at may indikasyon na pinahirapan ng matindi bago pinaslang. Labis ang paghihinagpis ng pamilya. Sabi ng pamilya, hindi nila deserve ang ganitong kamatayan at nagkapaugnayan sila sa Maguindanao Police at inuwi ang kanilang mga labi sa lula ng Air Force C-130. Bumuho sa mga simpatiya kung saan naka-half-mast ang watawat ng Calatagan, Batangas bilang paikipagdalamhati sa pamilya ng namatayan. Luha at pangungulila ang naramdaman ng pamilya sa araw ng libing ng mga ito.
Sa ngayon po, patuloy ang investigasyon ng mga pulis para makakuha ng mga dagdag na ebidensya na makatulong sa kaso. May nakuha na silang lead at may person of interest na sila. Hustisya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak. Okay po, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye at ingat kayong lahat.